Minsan nagiging bingi tayo sa salita ng Diyos o nahihiyang ipahayag ang kanyang pag-ibig. Ngunit nais ni Jesus na buksan ang ating puso upang marinig natin siya ng malinaw at buong tapang siyang ipahayag sa iba. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon, at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Ephata, na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Happy Valentine's po sa inyong lahat. Ang ating pong word of the day ay restoration. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang kwento ng pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaking bingi at pipi. Magkaugnay yung pandinig at pagsasalita. At of course, hindi lang naman po tinutukoy dito ay ang pisikal na pagiging pipi at bingi. Lahat ng ginagawa ni Jesus na pagpapagaling ay bahagi ng kanyang preaching ministry. Ito'y nagbibigay ng lakas, ng kapangyarihan sa mga aral ni Jesus sapagkat kung ano ang kanyang sinasabi, yon ang nangyayari. Merong consistency, merong parallelism, merong commitment, may kapangyarihan ang salita ni Jesus. Hindi yung kung ano sinabi niya, hindi naman nangyayari. Walang authenticity yon, walang authority. Sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon na ang salita ni Jesus ay makapangyarihan. Kaya nga, yung salita ni Jesus ay mayroon ding kapangyarihang ibalik tayo sa orihinal na plano ng Diyos sa atin. Kaya nga, gusto ni Jesus ma-restore. Gusto niyang manumbalik tayo. Gusto niyang ibalik tayo sa talagang ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung disenyo ng Diyos? Halimbawa, dito sa ating gospel, mayroong lalaking bingi at pipi. Para saan ba ang tenga? Hindi ba para ito makarinig? Ibig sabihin, kapag ang tenga ay hindi nakakapakinig, ibig sabihin, hindi ito umaayon sa plano ng Diyos. Ang ating bibig, ang ating dila, para magpahayag, para magsalita, pero kung hindi ito gumagana ng maayos, ibig sabihin, hindi niya na-fulfill, hindi niya nagaganap yung kanyang misyon, yung dahilan bakit siya ginawa ng Diyos. So, ibig sabihin, may problema. Ibig sabihin, hindi ayon at hindi gumagalaw ayon sa dakilang plano ng Diyos. Kaya naparito si Jesus, yung kanyang pagpapagaling ay nangangahulugan na gusto tayo ni Jesus, gusto ng Diyos na ibalik tayo sa kanyang orihinal na plano. To be restored in Christ, through Christ. No? Kaya nga, magandang tingnan natin sa buhay natin, ano ba yung purpose ng ating tenga? At ano yung purpose ng ating dila o ng pagsasalita natin? Di po ba? So, napakahalaga na yung tenga natin marunong pang makinig. Hindi man ito tumutukoy sa pisikal na pagkabingi o pagkapipi. Baka naman spiritually, hindi na tayo marunong makinig sa salita ng Diyos. Baka ayaw na nating pakinggan ang tinig ng Diyos. Ang Diyos nagsasalita sa atin sa maraming pamamaraan.
Nagsasalita sa pamamagitan ng ating konsensya. Nagsasalita sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nagsasalita sa pamamagitan ng pangangaral ng mga leader ng ating simbahan. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating karanasan. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Nagsasalita ang Diyos sa marami at iba't ibang pamamaraan. Pero baka yung tenga natin hindi na marunong makinig. Hindi itong pisikal na tenga, yung tenga ng puso. Baka manhid na. Baka tayo yung pagkatao natin sarado na at hindi na tayo tumatanggap ng tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa mensahe ng Diyos, tungkol sa kalooban ng Diyos. Magandang tingnan kasi kung ang tenga ay hindi na nakaririnig, paano makapagsasalita? Interconnected daw po yun. Yung mga taong bingi, totally bingi, later on na PPP. No? So, ano naman ang gustong sabihin ng pagiging pipi? Hindi man ito physical na pagiging pipi, yung bang, syempre, hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Ano yung ipapahayag mo? You cannot give what you do not have. So, hindi mo maipapahayag ang salita ng Diyos. Hindi mo maipapahayag ang kanyang pagmamahal kasi wala ka nun. Hindi mo kasi pinakikinggan. Hindi mo kasi tinatanggap. Mga kapatid, ano ang gustong sabihin sa atin ni Jesus? Kung hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, at kung hindi ka na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal, ikaw ang sadya ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Napakahalaga na lumapit tayo kay Jesus para ibalik niya tayo sa orihinal na plano ng Diyos para sa atin. At si Jesus, ang kanyang salita, ay may kapangyarihan na ibalik tayo doon sa plano ng Diyos. Sa paanong paraan? Ano ang ginawa ni Jesus? Hinipo niya ang lalaking ito at sinabi niya, Ephata, mabuksan. To be open. Kinakailangan ng kabukasan, kinakailangan mabuksan tayo sa pagiging sarado. Yung tengang sarado, yung bibig na sarado, gustong buksan ni Jesus. Gusto ni Jesus, makinig ka sa kanyang salita. Gusto ni Jesus, ipahayag mo ang kanyang pagmamahal sa iyong buhay, sa salita at sa gawa. Mga kapatid, magandang tingnan at suriin natin. Nakikinig pa ba tayo? At nagpapahayag ba tayo ng salita ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, araw-araw? Happy Valentine's po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buksan mo ang aming tenga, ang aming bibig, upang matanggap namin, mapakinggan namin kung gaano mo kami kamahal. At nawa ay maipahayag namin ang aming pag-ibig sa kapwa, araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.